Binigyan ng hero's welcome sa kanyang sariling bansa ang sinasabing susunod na Gennady Golovkin o Triple G na si Israil Madrimov. Ito ay matapos talunin noong linggo ni Israil Madrimov ang kanyang undefeated na kalaban from Russia na si Magomed Kurbanov, dahilan upang tanghaling bagong WBA World Junior Middleweight Champion. Sa kanyang pag-uwi sa bansang Uzbekistan, masaya siyang sinalubong ng kanyang mga fans at mga kababayan dahil sa kanyang tagumpay. Na ikukumpara kay Triple G si Israil Madrimov dahil sa pagkakahawig ng kanilang estilo at pagkakaroon din ng kahangahangang punching power tulad ni Triple G. Matunog ang mga balitang si Israil Madrimov po mga amigos ang target sa susunod ng undefeated knockout artist ng Golden Boy Promotions na si Vergil Ortiz Jr. Sinasabing isang stay busy fight lang ang kakailanganin nitong si Vergil Ortiz Jr. at pwede ng rumekta kay Israil Madrimov. Sa iba pang balita mga amigos, bumanat si former pound for pound king Vasily Hi-Tech Lomachenko kay WBA lightweight world champion Gervonta Tank Davis. Hindi naman masasabing pangbabastos, ito ay pawang katotohanan lamang. Ani Lomachenko, hindi pa daw kasi niya nakikitang lumaban talaga itong si Tank Davis sa mga top world champions or top dogs ng kanilang dibisyon. At gusto nga daw makita ni Lomachenko na kahit papaano lumaban itong si Tank Davis sa mga dekalibre ng 135 pound division. Nasasabi kong hindi nagsisinungaling si Lomachenko mga amigos sapagkat kung atin pong susuriing mabuti ang ring resume ni Tank Davis, wala pa talaga itong tinalo na world champion na nasa prime maliban kay Jose Pedraza. Kasi po si Leo Santa Cruz bukod sa bantamweight at featherweight lang talaga yan, wala na po sa prime si Leo Santa Cruz nang makalaban ni Tank Davis. Ganon din si Yoriorkis Gamboa. Si Mario Barrios naman regular world champion lang at hiniritan pa daw ng rehydration clause ni Tank Davis. Si Pitbull Cruz naman po hindi pa nagiging world champion kailanman, katulad ni Ryan Garcia. At ito naman si Rolly Romero prospect lang ng labanan ni Tank Davis at naging world champion man luto pa yung pagkakapanalo kay Barroso. At ang paparating na laban po ni Tank Davis kontra kay Frank the Ghost Martin, bagamat undefeated ito pero tulad nga po ng ibang nilabanan ni Tank Davis hindi pa po ito nagiging world champion. Bali, ang ibig sabihin po ni Lomachenko sana naman labanan ni Tank Davis yung mga top dogs ng 135 or 140 tulad nila Teofimo Lopez, Devin Haney, Shakur Stevenson, Subriel Matias at ang kanyang sarili, Vasily Hi-Tech Lomachenko. Sa iba pang balita, if I could fight Crawford, if I could fight Spence, if I could fight say Manny Pacquiao, whoever it is, I'll do it. Yan po ang banat ni Sebastian Fundora, ang higante ng super welterweight division kung tawaging The Towering Inferno. May taas na 6'5.5". 20 wins, 1 loss, 1 draw with 30 knockouts. Ang maging unified world champion, maging undisputed champion, makalaban ng mga sikat. Yan daw po ang mga tinatarget ng 26 anyos from California na si Sebastian Fundora. Si Sebastian Fundora po mga amigos ay may paparating na laban. Undercard po ito kay Team Chu at kay Keith Thurman sa March 30. Kanya po makakasagupa ang isang knockout artist from Ukraine na si Sergey El Polaco Boachuk. May kartadang 23 wins, 1 loss, no draws with 23 knockouts. Kanilang paglalabanan na bakanteng WBC World Super Welterweight title na nabakante nga po ni Jermel Charlo.